Kambal, pinagbabato ng kamatis ang mamahaling sasakyan ng negosyante. Magpapatayo daw ng building sa tinitirahan nilang squatter area. Laking gulat nang malaman kung sino ang lalaki. Simulan natin ang kwento. Sabi nila kahit nagaano pa raw kalaki ang mundo, ay nag-iisa lang ang tao na mamahalin natin ng sobra-sobra at higit pa sa ating mga sarili. Yung tao na uukit sa mga puso't isip natin. Yung tao na pangangarapin na nating makasama at makatuwang sa buhay. Mapahirap man, sakit, at kahit na anong pagsubok pa. Pero paano kung dahil sa mga maling desisyon ay nasaktan natin ang tao na ito at naipagtulakan palayo? Ano ang mga bagay na makakaya mong gawin para bumawi? Totoo kaya na love is sweeter the second time around? Bad ka! Bad! Umalis ka dito, bad ka! Gulat na gulat ang lalaki pagkababa niya ng mamahaling BMW ng pagbabutuhin ng kambal ang sasakyan niya ng mga nabubulok at sirang kamatis. Bad ka! Ayaw namin sa'yo, kalaban ka! Pangit ka, maasim ang kilikili mo, mabaho ka, bad! Sigaw ng isa pa. Teka lang, ano bang kasalanan ko? Nalilitong tanong naman ng lalaki bago nagmamadaling tumakbo paplayo ng sasakyan para maprotektahan ng sarili sa mga nagliliparang kamatis. Literal naman siyang napanganga nang makita ang mga yun na dumidiretso at tumatama na sa sasakyan niya. Stop it, stop! Sigaw pa niya at tila nakinig naman ng kambal kasi nakangusong huminto ang mga to at tumingin sa kanya. Ano bang problema niyo ha? Anong nagawa ko sa inyo? Nalilito na tanong pa niya. Siya nga pala si William Hernandez, 28 years old at kasalukuyang acting president ng W Mart, ang supermarket na itinanayo ng kanyang ama, at marami na ring mga branches sa buong bansa. Nagpasya siyang magpunta rito sa maliit na probinsya ng Santa Ana para personal na tignan itong lote ng talipapa na binebenta sa kanya para nga mapatayuan ang bagong branch ng supermarket nila. At labis siyang nagulat sa naging bungad niya. Ang bungad nga ng mga kambal sa kanya. Sabi po nila bad kayo kasi kukunin niyo daw po itong talipapa kaya ayaw po namin sa inyo. Sagot naman ng isang bata sa kanya. Kumunot ang noo niya sa narinig. Maayos kasi silang nakapag-usap ng mayor ng probinsya at sinabi nito sa kanya na bibigyan nila ng malilipatang pwesto ang mga tindera sa talipapa na ito kapag naibenta ito sa kanya. Kaya ngayon nalilito siya. Look, hindi ako masamang tao, okay? Negosyante lang ako. Aniya at mahina pa ang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit siya nagpapaliwanag sa dalawang bata na ngayon ay nasa harap niya. Kahit alam niyang hindi naman siya maintindihan ng mga to. Anong mga pangalan niyo? Mababa ang boses na tanong pa niya bago dahan-dahang lumapit sa mga to. Ako po si Will. Ako naman po si Liam. Saad ng isa at segunda pa ng isa. Agad na kumunot ang noo ng lalaki at saglit na natigilan dahil sa narinig. Kapag kasi pinagsama ang pangalan ng dalawa ay mabubuo ang pangalan niya na William. Will? Liam? Hindi ako bad guy, okay? Mali ang iniisip nyo. Kumbaga, bibilhin ko itong talipapa para mas pagandahin pa. Mababa ang boses na paliwanag niya. Nanlaki naman ang mga mata ng kambal. Talaga po? We, hindi nga. Giit naman ng kambal na sina Will at Liam. Binigyan pa nga ang lalaking si William ng nanunukat na tingin. Kaya mahina siyang natawa kasi ay sobrang cute ng mga to. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya alam kung bakit magaan ang loob niya sa mga to. Liam, magsorry na tayo, baka mapagalitan pa tayo ni mama eh. Bad din kasi yung ginawa natin. Narinig niya ang bulong ng dalawang bata. Kaya napangiti na nga lamang si William. Base kasi sa narinig niya, kung sino man ang mga magulang ng kambal ay alam niyang napalaki nila ito ng mabuti. Sorry na po, lilinisin na lang po namin ang sasakyan niyo. Nakanguso na wika naman ni Liam.
Mga anak, naku, anong kalokohan na naman to? Kayong dalawa talaga, kahit na kailan. Narinig niya ang aligaga at tila nagmamadaling saad ng isang babae. Kaya agad na kumunot ang noon niya. Pamilyar kasi sa kanya ang boses. Kaboses ito ng isang babae na sobrang naging laki ng parte sa buhay niya. Naku sir, pasensya na po talaga sa kalokohan ng kambal ko ha. Lilinisin na lang po namin ang sasakyan niyo. Pasensya na po talaga sir. Paghingi pa nito ng paumanhin sa kanya kaya dahan-dahan na lumingon ang lalaki. Kapwa naman silang natigilan at napanganga nang makitang isa't isa. Misty? Mababa ang boses at may halong kaba na usal naman ni William sa pangalan ng babae. Akala niya ay kaboses lamang ng babae ang tinutukoy niya pero hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ngayon si Misty Hermosa. Ang sinasabi niyang babae na naging malaki ang parte sa buhay niya. Pasensya na sa mga nagawa ng mga anak ko. Mga anak, halina kayo, uwi na tayo. Puno ng kaba na saad ng babae. Bago sabay na hinawakan ng kamay ng kambal at hihilain na sana paalis pero mabilis na hinigit ni William ang braso niya. Mukhang marami tayong kailangan pag-usapan. Mahina ang boses na wika naman ni William habang madilim ang tingin sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mahina pero madiin naman ang sagot ni Misty. Bumaba naman ang tingin ni William sa kambal kaya agad na kinabahan ng babae tapos nang muli siyang tinignan nito ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. You named them after me. Coincidence lamang ba to? Mababa ang boses na wika ni William na tila ba sapat na ang nakikita para masabi na anak niya ang mga to. 6 years, Misty. 6 years ako nabuhay na walang alam tungkol sa kanila. Kaya sa ayaw at sa gusto mo mag-uusap tayo. Mariin na dagdag pa nito. Sunod-sunod na paglunok naman ang laway ang ginawa ni Misty dala ng labis na kaba. Well, alam naman niya na darating ang araw na maghahanap ng ama ang kambal. At alam niyang darating din ang araw na magtatagpong muli ang landas nila ni William. Pero hindi niya inaasahan na ngayon na nga ito mangyayari. Wala akong kahit na anong sasabihin at ipapaliwanag sa'yo, kaya makakalis ka na. Mahina pero mariing sagot muli ni Misty bago marahas na binawi ang braso na hawak ni William. Hindi ako aalis dito na hindi sila nakikilala. So if I were you, nakikipag-usap ka ng maayos sa akin habang maayos pa akong nakikiusap sa'yo. Don't try my patience. May halong pagbabanta na wika pa ni William. Nang biglang, Nag-aaway po ba kayo? Kuryosong tanong ng inosenteng kambal na ngayon ay nakatingala sa kanilang dalawa. Sa kanila napansin na kasama nga pala nilang mga to. Ha? Hindi mga anak. Agad na sagot naman ni Misty bago muling tumingin sa lalaki. Huwag na tayong mag-usap pa dito sa naririnig ng kambal. Halos pabulong na saad pa niya. Bago tumalikod na at nagsimulang maglakad paalis. Huminga naman ng malalim si William bago nagpa siyang sundan ng mag-iina. Nilakasan lang niya ang loob niya. Sa harap ni Misty kahit pa ang totoo ay malakas at mabilis din ang tibok ng puso niya. Dala ng labis na kaba. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad ay pumasok sa isang gate si Misty. Nakasunod pa rin naman sa kanya si William na mataman pang pinagmamasdan ng kabuuan ng bahay mula sa labas. Dito kayo nakatira? Mababa ang boses na tanong pa nito pero tinignan lang siya ni Misty at hindi ito sumagot na para bang sinasabi nito na ayaw talaga siya nitong makausap pero wala lang itong choice. Mga anak, pumasok na muna kayo sa loob. Saad na lamang ni Misty sa mga bata na agad namang sinunod ng mga to. Nang maiwan silang dalawa sa bakuran ng munting bahay, ay sa kanya muling hinarap ang lalaki. Paano mo nagawa to, Misty? Napaka-unfair mo. Hindi lang sa akin pero sa mga bata na rin. Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo noon pa lang? Paano mo nagawang ipagkait sa akin ang katotohanan? Paano mo nagawang pagkaitan ng ama ang mga bata? Hindi ka man lang ba nakukonsensya, ha? Agad na wika ni William na puno ng diin. Napailing na nga lamang ang babae. Wow ha?
Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagtulak sa akin palayo noon. Ilang beses kitang sinubukang kausapin paulit-ulit, William. Pero paulit-ulit mo rin akong pinagtabuyan na para bang may nakakahawa kong sakit. Sagot naman ni Misty na may halong panunumbat. Then what do you expect me to do? Na magpakatanga pa rin sa'yo pagkatapos mo kong lokohin? So stop playing the victim now, Misty. Hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi mo ako niloko eh. At kahit na ano pa ang naging hidwaan natin noon, may karapatan pa rin akong malaman ang tungkol sa kanila. Kasi ako pa rin ang ama. Giit ni William, kaya sarkastikong natawa si Misty. Hindi kasi siya makapaniwala na hanggang ngayon naniniwala pa rin si William na nagloko siya. Paano ko nga magagawang sabihin sa yung totoo? Eh hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataon muli na makaharap ka. Giit ng babae. Alam mo, paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan pero malinis ang konsensya ko. Alam ko sa sarili ko na hindi kita niloko, na wala akong ginawang mali. At hindi ako ang may kasalanan kung bakit lumaki ang kambal na walang ama. Pinal na dagdag pa niya. Pumanaw ang ina ni Misty nang isilang siya. Tapos wala rin siyang kinilalang ama. Kaya lumaki siya sa pangangalaga ng tiyuhin niyang walang pamilya. Ito na lang kasi ang natatangi at nag-iisa niyang pamilya. College siya nang magpasyang magpaaral. Sa Maynila ang kanyang tiyuhin at doon niya nakilala si William. Gaya ng ibang istorya, nagsimula sila sa pagiging magkaibigan hanggang sa nahanap na nila ang sarili na nahuhulog sa isa't isa. Everything seems perfect at first, pero bigla na nga lamang nagbago ang lahat dahil sa isang kasinungalingan. Nakatanggap noon ng tawag si Misty mula sa matalik niyang kaibigan na si Lily na umiiyak. Nag-alala siya kaya pinuntahan niya ito sa sinabi nitong hotel. At laking gulat niya pagkapasok sa hotel room nang may lalaking biglang humalik sa kanya. Mabilis ding nakarating ang picture kay William na magkapatong pa nga sila ng lalaki at magkahalikan sila. Worst? Kahit ang inakala niyang matalik na kaibigan na si Lily ay mas pinalala ang sitwasyon at sinabi kay William na matagal na talaga siyang niloloko ni Misty pero pinagtatakpan lang niya ito. Kahit hindi naman talaga totoo. Saka napagtanto na planado ang lahat. Sinet up siya. Anong walang ginawang mali? Eh kahit best friend mo inilaglag ka na dahil hindi na daw niya maatim. Napagtakpan ka pa sa panloloko mo sa akin. Eh ano yung litrato na nakita ko na may kapatong kang lalaki at kahalikan? Madiin na saad pa ni William na parang may hinanakit pa rin sa mga nangyari. Hindi kita niloko. Napailing na lamang lalaki. I did nothing but love you, Missy. Kasama ka sa lahat ng plano ko at pangarap ko. Pero ganun pa rin ang naging sukli mo sa pagmamahal ko sa'yo. Dagdag pa ni William. Noong mga panahong yun ay galit na galit si Misty kay Lily. Hindi niya inakala na magagawa siyang siraan ng tinuring na kaibigan. Dahil lang matagal na pala itong may gusto kay William. Ilang beses niyang sinubukang magpaliwanag kay William pero hindi nga siya nito kailanman pinakinggan. Nung una ay naiintindihan niya na nasasaktan lang ito pero umabot sa punto na sobra na rin siyang nasasaktan at napapagod sa paulit-ulit na pagtatabi nito sa kanya. Kaya nagpasya na nga lamang siya na dito na nga lamang muna sa probinsya sa tiyahin niya. Nang nalaman niyang nagdadalang tao siya ay sa kanya sinubukang balikan ulit si William para makausap pero hindi pa rin siya nito hinarap. Wala na akong dapat bang ipaliwanag sa iyo, William. Napapagod at tila sumusuko na saad naman ni Misty. Gaya ng sinabi ko, paniwalaan mo na ang gusto mong paniwalaan. Wala na akong pakialam. Dagdag pa niya. Fine. Pero gusto kong makilala ang mga bata. Gusto kong makilala rin nila ako bilang ama nila. Gusto kong ibigay sa kanila yung mga hindi ko nagawang ibigay sa loob ng mahabang panahon dahil sa pagiging unfair mo. Sagot naman ni William kaya sarcastic ulit na natawa si Misty. Alam mo, sana nga hindi na lang tayo nagkita ulit eh. Kasi hindi ka naman na namin kailangan. Masaya at okay lang kaming tatlo na magkakasama, William. Sanay na kaming wala ka. Manghang, nasagot naman ng babae.
Napalunok ng laway si William kasi para bang sinaksak ng matalim na punyal ang puso niya dahil sa narinig. I don't care what you say, Misty. Pero sa ayaw at sa gusto mo gagawin ko ang lahat para maging parte ako ng buhay nila. Giit ni William na pinalalakas ang loob. Kung sanang pinakinggan mo lang ako noon, hindi sana nangyari to. Alam mo, wala naman akong balak na ilihim sa'yo ang tungkol sa kanila eh. Pero ano pang magagawa ko kung ikaw mismo ayaw na akong harapin pa? Mababa ang boses na saad pa ni Misty tapos ay mapait na ngumiti. Siguro nga tama ka na, naging unfair ako pero hindi ko choice yun. Bakit? Sinong ina ba ang gugustuhin na makitang mga anak na lumalaking nahihirapan at walang ama? Dagdag pa nito. Bahagyang umawang ang bibig ni William sa narinig. Kasi alam niyang may punto naman ang babae. Kaya kung gusto mong maging ama sa kanila, hahayaan kita. At one point kahit naman anong klase ng pagmamahal at pag-aalagang ibigay ko sa kanila, alam kong may isang klase ng pagmamahal na hindi ko magagawang mapunan. At ayaw kong maging unfair sa kanila, hindi gaya ng paratang mo sa akin. Wika pa niya. Kaya kahit pa pinagtulakan at pinagtabuyan mo ko noon na parang basura, hahayaan pa rin kitang makilala sila. Hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa mo sa akin noon kasi alam ko kung gaano yon kasakit. Dagdag pa niya. Nang biglang, Kayo po ang papa namin? sabay pa silang napalingon sa kambal nang itanong yon ni Will. Sa kanila napansin na nakatayo pala ang dalawa sa may terasa na tila nakikinig sa kanilang usapan. Agad na napasinghap si Misty nang makitang naluluhang mata ng kambal. Alam niya na matalino ang mga to. May kakulitan kung minsan dahil sa edad pero madalas ay parang mga matatanda na rin kung mag-isip at magsalita. Bakit ngayon lang po kayo? Ayaw niyo po ba sa amin? Hindi niyo po ba kami love? Tanong ulit ni Will. Pinipigilan ni William na tumulo ang luha. Habang nakatitig sa kambal na ngayon ay parehong umiiyak na sa harapan niya. Si Misty naman nagmamadaling lumapit sa mga kambal at lumuhod sa harap nila. Mga anak, hindi ba minsan niyo na akong tinanong kung nasaan ang papa niyo? Anong sinabi ni mama noon? Narinig niyang saad ng babae sa mga bata. Sabi niyo po nagtatrabaho po si Papa po sa malayo para po mabilhan niya po kami ng maraming toys at books kapag Pasko. Sagot ni Will kaya nakangiting tumango si Misty. Ano pa? Tanong ulit niya. Kapag nagpakabait po kami at kapag lagi po kaming natutulog ng tanghali, uuwi na po si Papa. Sagot ulit ni Will at si Liam na natili lang natahimik habang nakatitig sa ama nito. Tama. At dahil lagi kayong very good kay mama at sa school, nandito na si Papa. Gusto niya kayong makilala mga anak. Naluluha pa rin ang mga mata na saad ni Misty. Hindi na napigilan pa ni William ang sarili. Tuluyan na siyang napaiyak dahil sa narinig. Hindi kasi niya ina-expect na ganun pa rin ang sasabihin ni Misty sa kambal sa kabila ng mga nangyari noon. Ang inakala niya ay baka sinabi ni Misty sa mga ito na patay na siya. O kung ano man. Pwede ko ba kayong mayakap? Lumuluha rin ang mga mata na tanong ni William bago dahan-dahang naglakad palapit sa mga to. Napangiti naman siya nang patakbong lumapit sa kanya si Will para masalubong siya nito ng yakap. Samantalang si Liam na natili pa rin nakatayo at nakatitig sa kanya. Papa, bakit po ang tagal niyo? Ang tagal po namin kayong hinintay eh. Huwag na po kayong aalis ulit, Papa, please. Promise po magiging good boy po kami. Umiiyak pa na saad ni Will na ngayon ay mahigpit ang yakap sa kanya. Sorry ko ngayon lang si Papa. Pangako, hinding-hindi na tayo magkakalayo pa. Babawi si Papa sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng gusto nyo. Mamahalin at aalagaan ko kayo. Sorry ko ngayon lang ako. Sunod-sunod na sagot ni William na patuloy ang pagluha sa mga mata, habang mahigpit din ang yakap kay Will. Tapos ay muli siyang tumingin kay Liam, na nakatitig pa rin sa kanya at tila ayaw talagang lumapit. Pwede ka rin bang mayakap ni Papa? Nakangiti at mababa ang boses na tanong niya rito at tumingin naman ang batang si Liam kay Misty. Sige na anak. Nakangiti at lumuluha ang mga mata na saad ni Misty kay Liam pero napabuntong hininga lang ang bata
bago umiling. Sabay sabi nito, Ayoko po. Aalis din naman po kayo ulit, hindi po ba? Iiwan nyo rin po kami kasi ayaw nyo po naman talaga sa amin kasi hindi nyo naman po kami love. Sabi po kasi sa school, dapat daw po hindi iniiwan ng papa at mama ang mga anak nila. Sabi rin po ni teacher kapag love mo, hindi mo naman po dapat papaiyakin eh. Pero kayo po, iniwan nyo po kami at saka pinapaiyak nyo po si mama. Kaya alam ko po na ayaw nyo po sa amin. Mahabang dagdag pa nito bago tumakbo papasok sa loob. Liam anak, teka lang. Sad naman ni Misty at hahabulin sana ang bata. Pero natigilan siya nang biglang hinawakan ni William ang kamay niya. Just give him time. Bulong nito. Nahalatang nalulungkot. Napabuntong hininga ang babae. Kakausapin ko lang siya at ipapaintindi ko sa kanya na mali siya ng iniisip. Sagot naman niya. Unless tama siya na aalis ka rin at iiwan sila ulit. Tanong nito kaya mabilis na umiling ang lalaki at pinakawalan siya. Hinayaan na niyang pumasok sa loob ng bahay si Misty para nga makausap ni Liam. Si William naman ay muling ibinalik ang atensyon kay Will na ngayon ay mahigpit pa rin ang yakap sa kanya habang patuloy sa pagiyak. Pagkaraan ng ilang minuto ay muli namang lumabas si Misty kasama si Liam na umiiyak pa rin. Aalis po ba kayo ulit? Iiwan niyo po ba ulit kami? Mahina ang boses na tanong pa nito sa kanya. Hindi na. Hindi na ako papayag na malayo ulit sa inyo. Pangako hindi na ulit aalis si Papa. Walang pag-aalinlangan na sagot niya sa bata. Pwede na rin ba kitang mayakapan ako? Tanong pa nga nito sa kanya. Nahihiyaman ay dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Liam tapos ay mahigpit din niyang niyakap. Patuloy pa rin siya sa pagluha, pero napapagaan ng presensya ng kambalang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung gaano niya katagal na yakap ang mga to tapos ay tumingala siya kay Misty na ngayon ay pinapanood sila. Thank you. Pabulong na saad niya sa babae na nag-iwas lang ng tingin. Sobrang naging emosyonal ng araw na yon para sa kanilang lahat pero kahit na papaano ay naging maayos naman ang lahat sa huli. Ramdam ni William na medyo ilag pa rin sa kanya si Liam. Hindi gaya ni Will. Pero naiintindihan naman niya. Pero gagawin niyang lahat para makuha ang tiwala ng mga to. Para makabawi sa kanila. At para maibigay sa kanila ang buhay na alam niyang deserve nila. Sa mga sumunod na araw wala namang ibang ginawa si William. Kung di ang bumawi sa kambal. Na oras ay okay lang naman sa kanya. Kahit pa busy siya. Madalas sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Sinisigurado niya na lagi siyang may oras na ilalaan para sa mga to. Anong gustong kainin ng mga binata ko? Nakangiti at masayang tanong ni William habang buhat sa magkabilang braso ang kambal isang araw habang nasa mall sila. Araw yun ng Sabado at dahil walang klase ang mga to ay nagpasya siyang ipasyal ang mga to. Fried chicken po, Papa. Pwede po bang tsaka ice cream na lang po tsaka fries po? Masayang sagot ni Will. Bahagya pang napalingon si William kay Misty na peke lang na umubo at nag-iwas ng tingin. Okay lang ba kung pagbibigyan natin ng mga bata? Nakangiti at mababa ang boses na tanong niya sa babae. Ayaw niya kasing magdesisyon na siya lang sa bawat gagawin na ibibigay niya sa kambal. Lagi niyang hinihingi ang opinyon ni Misty. Ayaw kasi niya na baka dumating ang araw na mag-away sila. Kahit pa hindi magandang nakaraan nila ay gusto pa rin niyang maging civil sila para sa mga bata. Okay lang. Mahinang sagot ni Misty na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Yay! Masayang sigaw ni Will na pumalakpak pa. Ikaw anak, anong gusto mo? Nakangiting tanong ni William kay Liam na tahimik lang. Kulay po! Mababang boses sa sagot ng bata. Saglit na natigilan si William. Kahit pa tinanggap na rin kasi siya ng anak ni Liam at one point pansin pa rin niya ang pagiging ilag nito sa kanya. Lagi na lang tayong naggugulay sa bahay, Liam eh. Nakangusong reklamo ni Will sa kambal nito. Masustansya naman ang gulay. Gusto lang ni Mama na maging healthy tayo. Sagot naman ni Liam. Sige, hanap tayo ng resto na may gulay, fried chicken, ice cream at fries. Kakainin natin lahat ng gusto nyo. Tapos mamaya naman bibili tayo ng maraming toys at books, okay ba yun?
Nakangiting wika niya sa kambal. Sagot naman ng mga kambal, Opo, Papa, thank you po. pero tipid lang naman ang umiti si Liam. Pagkarating sa isang resto ay agad namang umorder si William. Tapos ay humanap na nga sila ng mapupwestuhan. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni William dahil sa nangyari. Kahit na papaano kasi, ay parang isang buong pamilya na sila. At aminado siya na masaya at magaan ang ideyang yun sa pakiramdam. Papa, alam niyo po ba, happy po ako. Nakangiting wika nga ni Will maya-maya pa. Talaga? Bakit naman? Nakangiti rin na tanong ni William. Kasi po dati 3 lang po kami nila Mama at Liam, tapos ngayon nandito na po kayo kasama namin. Kaya happy po ako. Tinupad na po kasi ni God ang wish ko na umuwi na po kayo para makasama po namin kayo. Sagot ni Will kaya para bang hinaplos ng mainit na bagay ang puso niya. Ikaw Liam, masaya ka rin ba na makasama si Papa? Mababa ang boses at may halong kaba na tanong kay Liam pero tahimik pa rin. Opo Papa. Mahina ang boses at tila nahihiyang sagot naman ng nakayukong bata. Pero sapat na yun sa kanya. Dahil nga desidido naman siya na gawin ang lahat para makuha ang loob nito. Masaya rin si Papa na kasama ko na kayo mga anak. Nakangiting wika naman niya na parang sinusuyo ang dalawa bago bahagyang sumulyap kay Misty na ngayon ay nakatingin sa kanya. Masaya akong kasama ko na kayo. Mababa ang boses at makahulugang dagdag pa niya. Hindi alam ni Misty kung bakit parang biglang lumakas ang tibok ng puso niya dahil doon. Kaya naman, muli nga siyang nag-iwas ng tingin. Maya-maya pa ay dumating na ang order na pagkain. Kaya naman pinagsaluhan na nila ang mga yun. Nang matapos gaya ng pangako niya ay namili sila ng bagong gamit, laruan, kahit na ano pang gusto ng kambal. 8:00 ata nga ata yun ng gabi nang matapos sila sa dami ng ginawa sa mall. Kaya naman bago pa makauwi ay pagod na tulog na ang mga bata sa sasakyan pa lang. Nahatid ko na sa kwarto niyo ang mga anak natin. Saad ni William nang maabutan sa may kusina si Misty. Salamat. Maiksing sagot na lamang ng babae. Salamat din. Thanks for today. Nag-enjoy ako. Wika niya na tila ba desididong magbukas na kahit na anong topic para manatili pat makausap si Misty. Nag-enjoy rin naman ang kambal. Yun lang mahalaga. Sagot naman ni Misty. Ikaw, nag-enjoy ka ba? Tanong niya. Kaya gulat na napalingon sa kanyang babae. Syempre gusto ko lang na magkaroon pa ng next time. Kung hindi ka nag-enjoy, hahanap ako ng ibang pwedeng gawin na mag-enjoy tayong lahat. May halong kaba na paliwanag niya. Kaya tipid lang nang umiti si Misty. Basta masaya ang kambal, masaya rin ako. Sagot na lang niya. Saglit na natigilan si William. Kasi ay parang wala na nga siyang alam na sabihin. Muli namang napalingon sa kanya si Misty. Gusto mong magkape muna? Tanong nito sa kanya. Tila musika yun sa pandinig ni William kaya naman malawak siyang napangiti at tumango ng walang pag-aalinlangan. Kung okay lang sana para hindi ako antukin sa biyahe. Pagdadahilan niya. Tumango naman si Misty. Igagawa lang kita saglit. Sa sala ka na maghintay. Wika pa nito. Nakangiti pa ring tumango si William tapos ay naglakad na siya. Paalis ng kusina. Pero imbes sa kusina ay sa terasa siya dumiretso. Para magpahangin. Umupo siya sa silyang naroon at tahimik na tumitig sa kadiliman ng gabi. Maya-maya pa ay dumating na si Misty na may dalang isang tasa ng kape. Pwede mo ba akong samahan mo na rito? Para makapag-usap din sana tayo. Masuyong saad ni William. Tungkol naman saan? Nakakunot noong tanong naman ni Misty. Napansin ko lang na hindi tayo ganong nakakapag-usap. At one point gusto ko sana na maging civil tayo para sa kambal. Alam ko na hindi maganda ang nakaraan natin. Pero kahit na ganun gusto ko na magkasundo sana tayo at maging magkaibigan. Seryoso at mababa ang boses na sagot ni William. Sinabi niya yon na nakatingin ang diretso sa mata ni Misty. Pakiramdam naman ng babae ay malulunod siya sa lalim ng titig nito
Kaya peke siyang umubo bago tumango na nga lamang. Have a seat. Saad ulit ni William tapos ay bahagya pang umusog. Nahihiya man ay dahan-dahan namang lumapit si Misty para nga umupo sa tabi nito. So, how have you been after all these years? What happened to you after we broke up? Paninimulang tanong ng lalaki. Saglit namang natigilan si Misty na para bang iniisip niya kung magandang ideya ba na balikan ang nakaraan. Pero naisip niya na matagal na rin naman ang mga yon. Kaya siguro okay lang na pag-usapan na ang lahat lalo na't maging mas siya ay gusto na ngang magkaayos at maging magkaibigan sila ng lalaki. Para nga sa mga anak nila. At alam din niya na hindi sila tuluyang magiging maayos kung hindi nila napag-usapan ang nakaraan. Nung mga naunang linggo na ayaw mo kong harapin, umuwi muna ako dito sa tiyahin ko para makapag-isip at para bigyan ka rin ng space. Paninimula ni Misty sa kwento. Marahan namang tumango si William sa narinig. Alam kasi niya na maagang naulila si Misty at tanging tiyahin nito ang nag-iisang pamilya. Pero hindi niya ito kailanman nakilala ni hindi nga niya alam na dito pala ang probinsya nila. Nandito ako nung nalaman ko nagdadalang tao ako. Kaya bumalik ako kagad sa Manila para sana masabi sa iyong tungkol doon. Kasi sa maniwala ka man o sa hindi, wala naman talaga akong balak na itago sa iyong totoo eh. Ang gusto ko lang talaga noon, mabigyan mo ako ng chance na magpaliwanag. Na sana maayos pa natin kung anong meron tayo. Pero wala eh. Hindi pa rin kita nakausap. Ilang beses kitang sinubukang tawagan. Pero cannot be reached ang number mo. Tinext din kita pero walang natanggap na reply. Saad pa ni Misty. After everything that happened, I changed my number. Mababa ang boses na wika naman ni William kaya mapait na napangiti ang babae bago tumango. Kaya hindi na rin ako nagkaroon ng chance na sabihin sa iyo ang tungkol sa kalagayan ko. Sagot niya. Pero kahit na ganun, naging maayos pa rin naman dito dahil sa tulong ni tita. Nang isinilang ko na ang kambal, hindi ako nahirapan na alagaan sila dahil kasama ko siya. Pero 3 taon na ang kambal nang mawala si tita dahil sa komplikasyon sa puso. Magmula noon, saka ko naramdaman ang totoong hirap na magpalaki ng 2 bata na walang kasama at mag-isa lang. Mahabang dagdag pa niya, tapos ay mapait na napangiti. Pero kailangan kong kayanin eh. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Imagine, wala pa silang muwang pero kasama ko na sila sa talipapa habang nagtitinda ako ng mga gulay sa pwesto namin. Hindi yun yung environment na gusto kong kalakihan nila. Pero wala akong choice. Kasi kailangan kong kumita para mabuhay kami. Hanggang sa nakasanayan ko ng lahat. Malungkot na wika pa niya. I'm sorry, Misty. Sorry kung wala ako nung mga panahon na kailangan niyo ko. Sorry kung wala akong nagawa para sa inyo. Malungkot ang boses na saad naman ni William. Ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng sorry, William. Hindi mo naman alam eh. Sagot na lamang ni Misty. Hindi ko agad nalaman ang totoo kasi tama ka. Hindi ako kailanman nakinig sa'yo. Basta ko na lang tinapon yung meron tayo dahil lang nasaktan ako. May halong pagsisisi na saad ni William. Nasaktan ka nun, William. At valid naman yung naramdaman mo eh kasi tao ka lang din. Pero bakit nga ba kasi hindi mo ako pinakinggan? Bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Malungkot pa rin ang boses? Natanong ni Misty. Hindi naman lihim sa'yo na bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko, di ba? Kasi nagloko si mama. Kasi iniwan niya kami para sa ibang lalaki. And honestly, natakot ako noon na matulad kay Papa alam ko na mali pero hinayaan ko na pangunahan ako ng sakit at takot. Kaya inisip ko noon na bago pa mas lumalim ang lahat at bago pa ako mas masaktan ako na mismo ang tatapos ang lahat. Sagot ni William. William, naniniwala ka ba talaga na niloko kita? Naniniwala ka ba na kaya kong gawin yun sa'yo? Tanong ni Misty. Kaya nagulat na napalingon sa kanyang lalaki. Alam kong sinabi ko sa'yo na wala na akong pakialam sa iisipin mo pero alam mo kasi
Sa totoo lang, kahit pa ilang taon nang lumipas, ang sakit lang. Sa akin na isipin na naniniwala ka na kaya kitang lokohin. Dagdag pa ni Misty. Tignan mo ako sa mga mata, Misty. At sabihin mo sa akin na hindi mo talaga ako niloko. Seryosong saad naman ni William habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Misty. Hindi kita niloko, William. Hindi ako ganong klase ng babae. Alam kong alam mo sa puso mo na hindi kita magagawang saktan. Naluluhang mga mata na sagot ni Misty. May namuuring luha sa mga mata ni William. Nang makita ang sincerity sa boses at mata ni Misty, pero may mga pictures kasi na pinadala sa akin si Lily. Naluluha pa nga na saad nito. Hindi magawang ituloy ang sasabihin. Noong gabing yon, tinawagan ako ni Lily. Umiiyak siya. Kaya pinuntahan ko siya kasi nag-aalala ako sa kanya. Pagkarating ko sa hotel room, na sinabi niya nagulat ako kasi bigla akong hinalikan ng lalaki na hindi ko naman ang kilala. Dahil sa sobrang bigat niya. Napahiga pa nga kami sa kama. Nakapatong ako sa kanya. Siyempre natakot ako at nagalit kaya tinulak ko siya, tumakbo ko paalis. At bala kong magsumbong sa'yo ng gabing yon. Kaso, naunahan ako ng mga lintik na pictures na yan. Umiiyak. Nasaad ni Misty habang nag-e-explain. Kinausap ko si Lily tungkol doon. At nalaman ko na sinet up niya ang mga nangyari kasi matagal na pala siyang may gusto sa'yo. At sobrang sakit nun sa akin, William. Sobrang sakit na yung matalik kong kaibigan niya sobra kong pinagkatiwalaan. Gumawa ng kasinungalingan para sirain ako. Pero mas masakit sa akin na yung taong inakala kong mahal ko at pinangakuan ako ng mundo, hindi nagtiwala sa akin. Dagdag pa niya. Mariing napapikit si William dahil sa narinig. I'm sorry, Misty. I'm really sorry. Sorry kung naging makitid ang isip ko. Sorry kung nasaktan at nahirapan ka ng sobra dahil sa katangahan ko. Patawarin mo ako, Misty. Nakayuko na saad ni William na halos lumuhod sa harap ng babae. Okay na, William. Lumuluhang mga mata pero nakangiting saad namin ni Misty. Kahit naman papaano masaya ako at magaan ang loob ko na nagawa mo akong pakinggan. Medyo late na pero masaya pa rin ako. Wala na rin namang mangyayari kung magbibilangan pa tayo ng pagkakamali at pagkukulang dito, di ba? Ang mahalaga na lang siguro ngayon ay nagkasundo tayo para sa kambal. Dagdag pa nito. Pilit namang ngumiti si William bago pinunasan ng luha sa mga mata at hinarap ang babae. Wala akong nagawa para sa iyo. Para sa inyo ng mga anak natin ng mga panahong nahihirapan kayo. Wala ako sa tabi niyo ng mga panahong kailangan niyo ko. Pero ngayong nandito na ako, pangako gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo. Gagawin ko ang makakaya ko para maalagaan at maprotektahan kayo sa puntong to. Puno ng sinseridad na saad pa nga nito. Tipid na mangumiti si Misty bago nag-iwas ng tingin. Muli na naman kasi niyang naramdaman na tila ba nalulunod siya sa lalim ng titig ng lalaki. Pagkalipas ng maraming taon ang akala niya ay naka-move on na talaga siya. Pero ngayong nandito ito sa harap niya, pakiramdam niya ay may familiar na feelings na muling nabubuhay at nagigising sa puso niya. Pagkatapos ng gabing yon kahit na papaano ay para bang nawala naman na ang ilang sa pagitan ni na William at Misty. Nagagawa na nilang bumati, ngumiti at magbiro sa isa't isa na parang magkaibigan talaga. At masaya si William na may improvements sa pagitan nila ni Misty. Good morning! Malakas ang boses at malawak ang ngiting bati ni William isang umaga pagkarating sa bahay ng mag-iina. Papa! Malakas at masayang sigaw rin naman ni Will at tumayo pa mula sa hapag para masalubong siya sa yakap. Good morning po, Papa! Malawak ang ngiting bati pa nito sa kanya. Napalingon naman siya kay Liam na tila nag-aalangan kung tatayo rin ba at sasalubong sa kanya. Kaya sa huli ay siya na lang ang lumapit at yumakap sa anak. Maupo ka na, sabayan mo na ang mga bata sa pagkain ng agahan. Wika naman ni Misty kaya agad naman na naupo sa bakanteng silyang lalaki. Ang popogi naman ng mga binata namin sa uniform nila. Siguro may mga girlfriends na kayo, no? Nakangiting biro pa nga niya sa mga to.
Gusto na nga po sana naming maging girlfriend ni Liam si teacher eh. Pero sabi po kasi ni mama bawal pa daw po kasi baby pa daw po kami. Papa, di ba po binata na po kami? Pwede na po ba kaming mag-girlfriend, Papa? Pwede na po ba namin ligawan si teacher? Nakanguso na sagot ni Will, kaya mahina siyang natawa. Nagbibiro lang si Papa, anak, tama ang mama nyo. Masyado pa kayong mga bata para sa ganyang bagay. Nakangiti at mahinahong sagot niya bago tumingin kay Misty. Saan nga pala sila nag-aaral? I'm free today, pwede ko silang ihatid at bantayan habang nasa pwesto ka. Sa Talipapa. Saad pa nito? Dyan lang sa may daycare center. Sa may covered court, walking distance lang din naman dito sa bahay at sa Talipapa. Sagot ni Misty kaya tumangong lalaki. Pagkatapos kumain ng agahan, ay nagpahinga lang sila saglit bago nagpa siyang lumabas na sabay-sabay parang makaalis na. At dahil nga walking distance lang ang daycare center at Talipapa, nagpa siya silang maglakad na lang at hindi gumamit ng sasakyan. Buhat ni William ang kambal sa magkabilang braso at agaw pansin sila sa mga kapitbahay dahil sa labis na kagwapuhang taglay ng mag-aama. Papa, babantayan niyo po ba kami sa school? Tanong ni Will habang naglalakad sila. O mga anak, okay lang ba yun sa inyo? Nakangiting sagot niya. Pero big boy na po kami, dapat hindi na po kami binabantayan kasi good boy naman po kami. Tsaka, lagi naman po kaming nakikinig kay teacher. Papa, hatid niyo na lang po kami tapos si mama na lang po, samahan niyo po sa Talipapa. Dagdag pa nito, bahagya namang napanguso si William para pigilan ang itinanais mamuo sa labi niya. Tapos ay bahagya pa siyang napalingon kay Misty. Mga anak, gusto kasi kayong makasama ng papa niyo eh. Kaya pagbigyan niyo na. Agad na sagot ni Misty. Papa, mababa ang boses na saad naman ni Liam. Kaya parehong napalingon si na Misty at William dito. Lalo kasi ang unang beses nito na nagsalita. Si mama na lang po bantayan niyo, Papa. Madami po kasing nanliligaw kay mama sa Talipapa po eh. Wika ng batang si Liam. Mahinang napasinghap si Misty dahil sa sinabi ng anak. Naku, totoo ba yan anak? Napapangiting tanong ni William kaya sabay na tumango ang kambal. Kung ganun mukhang kailangan ngang samahan at bantayan ng mama niyo. Ang ganda pa naman. Napapangiti pa rin na saad niya. Mahina namang naubos si Misty dahil sa narinig. Pero hindi na siya nakasagot kasi nakarating na sila sa daycare center kung saan nga nag-aaral ang kambal. Paano mga maanak? Magpapakabait kayo dito ha? Susunduin namin kayo ng mama niyo mamaya pagkatapos ng klase niyo. Nakangiting saad ni William nang ibinaba na ang kambal at lumuhod pa sa harap ng mga ito. Babantayan ko lang sa Talipapa ang mama niyo baka kasi maunahan pa ako ng iba. Nakangisi na bulong pa niya. Kaya sabay na napahagikik ang kambal. Babay po mama, babay po papa, love po namin kayo. Sabay na wika pa ng kambal. Love din namin kayong mga anak. Nakangiti at masayang sagutan ni William. Lalo na't yun ang unang beses na naging affectionate din sa kanya, ang anak na si Liam. Pagkatapos humalik na Liam at Misty sa mga anak nila, ay sabay na silang naglakad papunta sa Talipapa. Okay lang naman kung yung kambal ang sasamahan mo, maganda ang teacher ng mga yun. Mababa pa ang boses. Nasaad ni Misty at nagiwas ng tingin. May mas gaganda pa ba sa babantayan ko sa Talipapa? Maganda. Ang nasa harapan ko ngayon. Napapangiti at may halong harot pa nga nasaad ni William kaya muling naubo si Misty. Alam mo puro ka talaga kalokohan. Napapailing na lamang na saad nito bago binilisan ang paglalakad para itago ang ngiti na gustong sumilay sa labi niya. Good morning, Misty. Bawat araw mas gumaganda ka. Nakangiting bati ng isang lalaki nang nasa pwesto na sila sa Talipapa, kaya agad na kumunot ang noo ni William. Misty iha, hindi ba't single ka naman? Kailan ka ba papayag na makadate yung anak ko? Manager ng hotel yun. Ako, gagawin kitang reyna. Wika pa ng isang matanda kaya agad na napasimangot muli si William. Sa isip niya ay mukhang totoo nga kasi ang sinabi ng kambal nila na maraming nagkakagusto kay Misty dito sa Talipapa.
Uy Misty, sino yung gwapong kasama mo? Ipakilala mo naman sa amin. Nakangiti at kinikilig pa na saad ng isang babae. Kaya peking umubo si William at malawak pang umiti kasi sa wakas ay may nakapansin na sa kanya. Si William nga pala. Maiksing pagpapakilala ni Misty habang binubuksan ang pwesto at inaayos ang mga paninda. Tatay nila Will at William. Agad na pagpapatuloy ni William sa pagpapakilala sa kanya. Naku, ikaw na ba ang asawa ni Misty ay kay gwapong bata? May pinagmanahan naman pala ang cute at makukulit na kambal na yun. Nakaiting saad ng isang ginang kaya mas lalong lumawak ang ngisi ni William na para bang may halong pagmamalaki. Hindi po aling bebang, magkaibigan lang po kami. Agad ang sagot naman ni Misty. Pero sinasamahan kang magtinda dito sa pwesto mo o baka naman binabantayan at binabakuran ka na. Naku girl, nabasa ko sa libro yan at napanood sa mga teleserye, pustahan tayo. Ex mo siya na sinaktan ka noon ano. Tapos andito ngayon para harutin ka at maghabol sa'yo. Kapag ganyan ka gwapo girl, wag mo nang magpabebe pa. Ay doon na kaagad. Pasasaan pa at sa simbahan din ang tuloy nyo. Kinikilig na saad naman ng isang babae na kangisi namang tumangutango si William habang pinapakinggan ang maagang chismisan ng mga to. Napailing na lang si Misty at hindi na sumagot pa. Nang araw na yon tinulungan siya ni William na magtinda. Mahina na nga lang siya na natawa sa tuwing nakakahakot ang lalaki ng customer. Mukhang nadadala ata dahil sa charm niya. Kaya naman bago pang tanghalian ay naubos ng paninda nila. Oo nga pala, hindi ba balak mong bilhin ng talipapa? Tanong ni Misty kay William nang naglalakad na sila papunta sa daycare center para sunduin ang kambal. Yup, pero hindi ko pa ulit nakakausap ang mayor. Tsaka, hindi ko naman bibilhin ito na hindi ako nakakasigurado na may malilipatan na ang mga mawawalan ng pwesto. Sagot ni William. Kaya tipid na ngumiti si Misty. Sa tingin mo ba, totoong bibigyan kami ng bagong pwesto? Tanong naman ito na kinakunot ng noo ni William. What do you mean? Tanong naman ng lalaki. Hindi lang ito ang talipapa dito noon, meron pang isa. Binenta rin ni Mayor at pinangakuan ng mga may pwesto na bibigyan ng bago at mas maayos na pwesto sa ibang lokasyon. Pero hindi naman nangyari. Nawalan lang ng kabuhayan ng mga nagtitinda roon. Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit nananalo pa ang mayor na yun eh. Halatang kurakot naman. Sagot ni Misty. Pero hindi naman kita masisisi kung bibilhin mo pa rin ito. After all, alam ko naman na negosyante ka lang. Yun nga lang maraming mawawalan ng kabuhayan kapag nagkataon. At kahit na hindi mo bilhin, alam ko na hahanap at hahanap ng ibang buyer ang mayor. Dagdag pa niya. Kaya napatangwang lalaki. That explains why galit na galit ang mga anak natin nung unang beses na nakita ko sila. Pinagbabato pa nga nilang sasakyan ko ng nabubulok na kamatis eh. Natatawang sagot ni William. Kaya mahina ring natawa si Misty. Wait, hindi ba sinabi mo na mula noon yung pwesto niya sa talipapa ang kabuhayan ng tita mo? Kaya ibig sabihin mahalaga rin talaga sa yung talipapa. Sad pa ni William, saglit namang natigilan si Misty dahil sa narinig pero hindi na nga siya nakasagot pa kasi nakarating na sila sa daycare center. Mama, Papa! Masaya at sabay na saad pa ng kambal na naghihintay sa kanila bago tumakbo palapit. Mama, Papa, very good po kami ni Liam ngayon. Nakangiting kwento pa ni Will. Meron po kaming tig-3 star mula po kay teacher. Nakangiting segunda naman ni Liam. Wow, ang gagaling naman ng mga anak namin. Dahil dyan papasyal tayo sa mall at kakain sa labas. Nakangiting sagot ni William bago sabay na binuhat ang kambal sa magkabilang braso niya. Napayehi na nga lamang ang kambal ng sabay at malawak na napangiti si William. Kasi ramdam niya na nawawala na rin ang konting ilang na nararamdaman sa kanya ng anak na si William. Misty. Mababa ang boses na pagtawag niya sa pangalan ng babae nang naglalakad na sila pa uwi kung saan nakaparada ang sasakyan ni William. Tumingin naman sa kanyang babae. Don't worry,
Hindi ko hahayaan na mawala sa yung mga bagay na alam kong mahalaga sa'yo. Hindi ba't nangako ako na this time po protektahan ko na kayo? Nakangiting saad pa nito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nalilitong tanong naman ni Misty. Imbes na sumagot ay ngumiti lang si William bago nagkibit ng balikat. At nagpatuloy sa paglalakad habang karga ang kambal nila. Lumipas pa ang mga araw at naging mas maayos pa ang lahat. Mas lalo pang nagkakalapit sila Misty at William. At aminado si Misty na napapansin niya ang halong lambing at harot sa mga kilos ng William kung minsan. Ganun pa man ay may konting takot siyang nararamdaman sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Oo nga pala, I was thinking na sabihin na sana kay Papa ang tungkol sa mga anak natin. What do you think? Nakangiting wika pa ni William isang gabi habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan. Kailan mo balak gawin yan? Gulat at may halong kaba na tanong ni Misty. Oo, kinakabahan siya kahit pa ilang beses na rin naman niyang nakaharap ang Papa ni William noon at alam niyang mabuti naman itong tao. Kung kailan ka handa, Misty, ayaw naman kitang pangunahan kung hindi ka pa handa. Mababa ang boses na sagot ng lalaki. I'm sure na matutuwa si Papa na makilala ang mga apo niya. Lalo na't mag-isang anak ako at isa pa matagal na rin naman niya akong hinihinga ng apo. Natatawang dagdag pa nito kaya tipid na napangiti si Misty. No pressure, Misty. Hindi ka pa handa, ayos lang sa akin. Saad pa nito nang mapansin ang reaksyon ng babae. Hindi naman sa hindi ako handa. Kinakabahan lang talaga ako. Pero tiyak naman na matutuwa ang kambal na makilala ang lolo nila. At ayaw kong ialis sa kanila yon. Wika ni Misty. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo, Misty? Ayokong isipin mo na pinapressure kita. Nag-aalala na wika pa ni William. Gaya nga ng sabi ko, basta masaya ang kambal at hindi nila ikapapahamak, okay lang talaga sa akin. Nakaiting sagot ng babae. Narinig niyo yon mga anak? Pumayag na ang mama niyo, makikilala niyo na ang lolo niyo. Nakangiti at masayang saad ni William. Sa kambal na ngayon ay tahimik na kumakain habang nakatingin sa kanila. Talaga, Papa? Yay! Masayang sagot ng kambal na siyang nagpangiti sa dalawa. Ngayong weekends kaya, what do you think? Lalo na anniversary ng W Mart sa Saturday at may event. Gusto ko sanang ipakilala sa lahat ng mga anak natin. Nakangiti pa rin at excited na tanong ni William kay Misty. Tipid na mangumiti ang babae bago marahang tumango bilang pagsang-ayon tapos nagpatuloy na sila sa pagkain. Mga anak, tama na ang laro. Maghilamos na kayo para makapagpahinga na tayo at maaga pa ang klase niyo bukas. Wika ni Misty pagkatapos hugasan ang mga pinagkainan at puntahan sa sala ang mag-aama na nagkukulitan. Papa, wag muna po kayong uuwi maghihilamos lang po kami. Saad pa ni Will kaya nakangiti na tumango-tango bago pinanood ang kambal na patakbo ng pumasok ng kwarto. Oo nga pala, may nakalimutan akong ibigay sa'yo. Nakangiting saad naman ni William nang sila na lamang ni Misty ang naiwan sa sala. Ano naman yun? Takang tanong ni Misty. Teka, kukunin ko lang sa sasakyan. Sagot nito bago tumakbo palabas at napangiti naman si Misty bago naglakad papunta sa terasa. Para doon hinintay ang lalaki. Maya-maya pa ay nakangiti nang bumalik si William dalang isang envelope. For you. May halong lambing ang boses. Nasaad pa nito bago inabot kay Misty ang hawak na envelope. Ano to? Nakakunot ang noon na tanong ni Misty bago tinanggap yun. Hindi ba't sinabi ko naman na poprotektahan ko kayo ng mga anak natin? At ang mga bagay na mahalaga sa'yo, sa inyo. Saad ni William at literal naman na napanganga si Misty nang makita ang titulo ng lupa ng talipapa. Maging ang ibang dokumento na katunayan at nagsasabing nabili na ni William yun. Bakit binibigay mo to sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Misty. Regalo ko yan sa'yo. Sa'yo na yan. Nakangiting sagot pa ni William. Regalo? Hindi naman Pasko At mas lalong hindi ko birthday at kahit na may okasyon pa, hindi ko matatanggap ang ganito. Pasensya na. Saad pa ni Misty at ibinalik kay William ang envelope pero nakangiting hinawakan ng lalaki ang kamay niya.
Kaya bigla siyang natigilan. Kasabay nun ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi naman kailangan may okasyon para regaluhan ng mga tao na mahalaga sa'yo, hindi ba? Napapangiting saad ng lalaki habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata niya. Look, alam ko na importante sa'yo ang talipapa, lalo na ang pwesto niyo ng tita mo nung buhay pa siya. At alam ko na marami kang naging kaibigan noon. Kaya hindi ko hahayaan na mawala ito sa'yo at ayoko din naman na marami ang mawala ng kabuhayan dahil sa akin. Puno ng sinseridad na dagdag pa nga nito, kaya agad na may namuong luha sa mga mata ni Misty. Paano ang negosyo ng papa mo? Mababa at medyo pautal-utal pa nga ang boses na tanong ni Misty. Pwede naman kaming magtayo ng bagong branch sa ibang lugar. At isa pa, binili ko yan gamit ang sarili kong pera. Hindi naman galing sa pera ng negosyo namin. So please tanggapin mo na. Nakangiting sagot pa nito. Salamat, William. Tiyak na matutuwa ang mga tao sa talipapa dahil dito. Kaya salamat. Salamat talaga. Masayang muwika ni Misty dala ng labis na tuwa na payakap pa nga ito sa lalaki pero mabilis ding napalayo nang mapagtanto ang ginawa. Pasensya na. Na-excite lang. Nahihiyang saad pa nito bago nag-iwas ng tingin kaya mahinang natawa si William. I don't mind. Napapangiti na sagot pa nito. Ha? Tanong naman ni Misty. I don't mind kahit na maghapon at magdamag mo pa akong yakapin. May halong harot na sagot nito. Mahina namang naubos si Misty dahil sa narinig. Paano ba ako makakabawi sa'yo para sa kabutihang to? Tanong na lamang niya. Just let me make it up to you. Sagot ng lalaki tapos ay matimis pang ngumiti. Alam ko na maraming taon na ang lumipas at marami ng mga nangyari. But I can't lose my chances now. Liligawan ulit kita, Misty. Hindi mo ako kailangan sagutin. Hayaan mo lang ako na patunayan ulit ang sarili ko sa'yo. Handa akong gawin ang lahat. At handa akong maghintay kahit na gaano pa katagal. Puno ng lambing na dagdag pa nga nito. Gulat na gulat si Misty sa narinig pero hindi na siya nakasagot pa. Kasi dinaluhan na sila ng kambal. Nakakatapos lang maghilamos. Gaya naman ang napag-usapan nila pagkarating ng araw ng Sabado ay maaga silang bumiyahe papuntang Maynila. Kinakabahan si Misty nang muling makaharap ang papa ni William pagkatapos lumipas ng maraming taon. Pero gumaan naman ang loob niya kahit na papaano nang maging mainit ang pagtanggap niya sa kanila ng mga bata. I still can't believe na nagkaanak kayo. Just look at them. They look so adorable. Kamukhang kamukha sila ni William nung bata pa ito. Sa totoo lang nagtataka nga ako noon kung bakit naghiwalay pa kayo eh. Halata namang patay na patay kayo sa isa't isa. Nakangiting saad pa ng papa ni William habang pinapanood ang kambal na masayang naliligo sa pool. Pagkatapos kasi ng emosyonal na pagkikita kanina, ay na-excite ang kambal sa magandang bahay at hindi na nagpaawat pa na maligo sa swimming pool. Alam mo iha, ang tagal ko nang hihingi ng apo dito kay William. Kaya alam mo ba kung gaano ko kasaya ngayon? Maraming salamat iha. Dagdag pa nito na kinakausap ay si Misty. Napangiti si Misty. Pasensya na po ulit kung hindi ko agad nasabi sa inyong tungkol sa kambal. Sagot pa nito. Sus, hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naipaliwanag naman na ni William sa akin ang totoong nangyari. Pagpasensyahan mo na ang isang yan ha? Natatawang wika pa nito. Pareho lang naman po kami naging biktima ng tadhana ni William. At pagkatapos po ng mga pinagdaanan niyo noon, hindi rin naman po natin siya masisisi. Nakangiti at mababa ang boses. Nasagot ni Misty. Maging si William ay agad na napangiti dahil sa narinig. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang nahuhulog kay Misty dahil sa kabutihan nito. You just found yourself an amazing woman, son. At kapag pinaiyak mo pa ulit itong si Misty, nako, ewan ko na lang sa'yo. Natatawang saad ng papa ni William. Pa, I've already learned my lessons. At hindi ko na po gagawin ulit yon. Nakaiting sagot ni William habang titig na titig sa mga mata ni Misty. Lumaki naman ako na wala si mama pero hindi kayo nagkulang
Sa akin bilang isang ama at kayo ang gagawin kong halimbawa para maalagaan at ng maayos at maprotektahan ko ang mag-iina ko. Sa nakikita ko, anak, mas magiging mabuting ama ka kaysa sa akin. Nakangiting sagot naman ng ama nito. Ano nga palang balak nyo ngayon? Babalik pa ba kayo ng Santa Ana? Kung ako ang tatanungin nyo, mas gusto ko sanang dito na lang kayo. Alam nyo na, malungkot na tumira dito sa bahay ng nag-iisa lalo na at may edad na rin ako. Napapangiti at makahulugan na dagdag pa nito. Hindi pa po namin napag-usapan ni Miss ang tungkol sa bagay na yan pa. Tsaka ayoko po siyang pangunahan. Kung ano pong magiging pasya niya. At kung saan po sila magiging masaya ng manak namin, doon din po ako. Sa puntong to po kasi wala po akong ibang gustong gawin kundi ang alagaan. Mahalin at protektahan at suportahan ko po sila sa abot ng mga kaya ko. Sagot ni William at napakagat naman sa ibabang labi si Misty bago ibinaling na lamang ang tingin sa kambal. Pakiramdam kasi niya ay malulunod na siya sa lalim ng titig ng lalaki. Nang biglang, Mama, ang ganda po dito sa bahay ni na Papa at Lolo. Oo nga po Mama, pwede po bang dito na lang po tayo tumira? Segunda naman ni Liam, kaya muling nagkatinginan sina William at Misty. Ang papa naman ni William ay malawak na napangiti dahil natuwa siya sa sinabi ng kambal. Nang araw na yon ay masaya silang nagbonding na magkakasama. Ni halos ayaw nang ang layuan ng papa ni William ang kambal dahil labis siyang natutuwa sa pagiging makulit at bibo ng mga to. Kinagabihan naman ay nagpasya silang mag-prepare na para nga makadalo sa anniversary event ng W Mart na pagmamay-ari nila William. Pagkarating nga nila sa venue ay ang dami kaagad ng sumasalubong at bumabati sa kanila. Hindi gaanong sanay si Misty sa ganong atensyon, kaya naman naiilang siya. Maya-maya pa habang iginagala ni Misty ang paningin, sa paligid ay saglit siyang natigilan nang makitang isang pamilyar na mukha na nakatingin sa kanila. Si Lily. Ang matalik niyang kaibigan na siniraan siya kay William noon. Mukhang nagulat din si Lily na makita siya, kaya nagmamadali itong tumalikod at naglakad paalis. William, gagamit lang ako ng washroom saglit. Paalam ni Misty. Samahan na kita. Hindi na mabilis lang ako. Anya bago nagmamadaling tumayo para masundan si Lily. Lily, teka lang. Pagtawag niya rito nang makita na papalabas na ito ng pinto. Misty, ikaw pala. Kumusta? Mababa ang boses. Nasagot pa niya. Ayos lang din. Sige na, may kailangan pa kasi akong puntahan, I'll go ahead. Wika pa nito pero hindi pa nakakatalikod ay muling natigilan nang magsalita si Misty. Paano mo nagawa sa akin yun nun, Lily? Tanong nito. Alam ko at naiintindihan ko naman na nagmahal ka lang. Pero kasi mula college magkaibigan tayo eh. Mula college nakasama kita halos lahat ng bagay ay alam natin sa isa't isa. At kahit na maraming taon nang lumipas hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan. Kaya paano mo nagawa yun sa tao na tinuring kang kapatid dahil lang sa isang lalaki? Seryosong dagdag ni Missy. Alam mo bang, dahil sa ginawa mo sobra akong natakot na saktan, kaya naipagtulakan ko si Misty palayo? At alam mo bang dahil sa ginawa mo lumaki ang mga anak namin na walang kinikilalang ama? Saad naman ni William kaya sabay silang napalingon. Naglakad naman palapit ang lalaki tapos ay umakbay kay Misty. Pero salamat pa rin sa ginawa mo, kasi dahil doon, kahit pa lumipas na ang maraming taon na patunayan ko sa sarili ko kung gaano katotoo ang nararamdaman ko kay Misty. Kasi hindi yun kailanman nawala at nagbago. Matagal man kaming nagkalayo at hindi nagkita na natili pa rin siya sa puso ko. Sana lang naging masaya ka sa ginawa mo noon. Dagdag pa nito. Napalunok naman ang laway si Lily. I didn't do anything. Alam mo yan, William. She's just lying. Nandun ako nung sinaktan at niloko ka ni Misty. Ako ang kasama at karamay mo noong lugmok at nasasaktan na tumiiyak ka. I did a lot for you tapos ako pa talagang sisisihin mo? Bumalik lang ang babaeng yan para i-brainwash ka. Maniniwala ka na kaagad? For all I know, baka nga hindi ikaw ang totoong ama ng mga sinasabi mong anak. Giit pa ni Lily maya-maya pa.
na para bang ayaw magpatalo tumamin kahit pahalatang nagsisinungaling ito. Napalingon naman si William kay Misty dahil doon at biglang kinabahan si Misty sa ideya na baka maniwala na naman ito sa dating kaibigan. Pero muling tumingin si William kay Lily na may halong galit. Shut up and stop lying, Lily. Huling-huli ka na. Nagsisinungaling ka pa? Mahiya ka naman sa sarili mo. You're so pathetic. I treated you as my friend, but not anymore. Hindi ko nahahayaan pa na makalapit ka pa sa pamilya ko. Madiin at maanghang, nasaad pa nga nito. May halong galit sa sagot ni William, kaya sunod-sunod na paglunokang laway na nagawa ni Lily. Para namang nakahinga ng maluwag si Misty dahil sa narinig. Let's go? Magsisimula ng event at hinihintay na tayo ng mga anak natin. Huwag na tayong magaksaya pa ng oras sa mga tao na hindi naman importante sa buhay natin. Malambing na pag-anyaya pa nga kay Misty. Lily, salamat sa mga kabutihan na nagawa mo sa akin noon. Salamat sa pagdamay at sa pagiging kaibigan. At sorry kung may mga nagawa man ako na ikinasama ng loob mo. Hindi ko man maintindihan hanggang ngayon kung bakit at paano mo nagawa sa akin yun. Masaya pa rin ako na minsan kang naging parte ng buhay ko. Sana lang hindi bumalik sa'yo ang mga pagkakamali mo sa amin. At sana nagawa mo pang maging masaya. I mean it, Lily. Pinal na saad naman ni Misty. Bago sila, sabay na tumalikod ni William at nagsimula ng maglakad pabalik. Hindi siya kailanman nakarinig ng sorry mula kay Lily. And worst, pinanindigan pa nito ang kasinungalingan niya noon. Pero hindi na mahalaga pa yun sa kanya. Ang importante lang ay nagawa na niyang sabihin ang matagal na niyang gustong sabihin sa dating kaibigan. At alam na ni William ang totoo. Nagsimula naman na ang event, nagsalita si William sa stage at ipinakilala niya sa lahat ang mag-iina niya. Siyempre ay maraming nagulat, pero naging maayos pa rin naman ang lahat ng gabing iyon. Natapos ang event at umuwi sila sa bahay na masaya at magaan ang kanilang loob. Pagkatapos dalhin ni William ang mag-iina niya sa Maynila at iharap sa papa niya, ay para bang ayaw na silang paalisin nito, pero may buhay silang naiwan sa Santa Ana na kailangang balikan. At tila ba mas lalo pa silang napalapit sa isa't isa, although hindi pa sila nagkakabalikan at wala pa ring label, ay aminado naman silang masaya sila sa kung ano ang meron sila. Papa, Mama, kailan po natin papasyalan po ulit si Lolo? Nakangusong tanong ni Will isang hapon habang magkakasabay silang naglalakad pa uwi mula sa talipapa. As usual ay buhat ni William ang kambal sa magkabilang braso niya. Oo nga po pala, Mama at Papa. Bakasad po kasi si Lolo kasi mag-isa po siya eh. Segunda naman ni Liam. Miss na po kasi namin si Lolo, gusto po namin siya ulit makalaro. Wika ulit ni Will. Kung hindi naman busy ang mama niyo sa weekends mga anak, pwede naman nating pasyalan ng lolo niyo. Sagot ni William at tipid pang ngumiti. Kumunot naman ang noo ni Misty kasi kanina pa niya napapansin na tila wala sa mood ang lalaki. Mga anak, pasok na muna kayo sa loob at maghilamos. Amoy pawis na kayo eh. Wika pa ni Misty sa kambal pagka-uwi nila na agad namang sinunod ng dalawa. Okay ka lang? I mean, kanino pa kasi napapansin na parang tahimik ka? May problema ka ba? Tanong nga niya sa lalaki nang silang dalawa lang ang naiwan sa labas. Hindi, wala. Titignan ko lang ang mga anak natin, baka kailangan nila ng tulong. Sagot ni William at tatalikod na sana pero marahang hinigit ni Misty ang braso nito. William, kilala kita. Yung totoo, ano bang gumugulo sa isip mo? Tanong ulit niya kaya napabuntong hiningang lalaki. Fine, naiinis ako. Giit nito na kinakunot ng noo ni Misty. Naiinis saan? Nalilitong tanong niya. Naiinis ako sa atensyong binibigay sa'yo ng mga lalaki doon sa talipapa. Lagi kang sinasabihan na ang ganda mo. Alam ko naman na totoo yun. Pero kailangan bang sabihin sa harap ko? I mean, it's not your fault. Pero nakakainis lang na ang daming nagkakagusto sa'yo
at wala akong ibang magawa kundi ang mainis kasi wala naman akong karapatang magselos. Giit nito, kaya napanganga lamang si Misty. Nagbibiro lang naman ang mga yun kasi magkakaibigan kaming lahat doon. Mababa ang boses na sagot niya. I know, it's just that nakaka-frustrate na hindi ko magawang sabihin na nagsiselos ako kasi hindi naman tayo. Kung sana pwede ko lang sabihin sa kanila na girlfriend kita. May halong kaba na sagot niya at nag-iwas ng tingin. Napakagat naman sa ibabang labi si Misty dahil sa narinig. Bakit hindi mo gawin? Napapangiti. Natanong naman ni Misty kaya gulat na napalingon sa kanya si William. Wait, what? Teka lang, does this mean na sinasagot mo na ako? Malawak ang ngiting tanong nito at peke namang umubos si Misty bago nagkibit balikat. Tapos ay tumalikod na't malawak na napangiti. Bago pa siya makapaglakad papasok ay nagulat siya nang bigla siyang niyakap ni William mula sa likod niya na ngayon ay malawak din ang ngiti. Tayo na ulit? Wala nang bawian na, akin ka na ulit. Puno ng lambing na saad nito. Pwede ko na bang sabihin sa lahat ng girlfriend na kita o asawa? Masayang tanong pa nito. Baliw, asawa ka agad? Gulat na tanong naman ni Misty. Bago muling humarap pero kinilig din naman. Doon din naman tayo papunta, di ba? Nakangiting sagot ni William. Pero seryoso tayo na ba? Sinasagot mo na ako? Tanong pa nito. Bakit ayaw mo ba? Napapangiting saad ni Misty. Syempre gusto. Gustong gusto. Walang pag-aalinlang ang sagot nito bago muling niyakap si Misty. Thank you for giving me a chance to prove myself to you, Misty. Hinding-hindi ko. Sasayangin ang pagkakataong to, hindi ako perpektong lalaki. Madalas akong nagkakamali pero pangako pasasayahin. Mamahalin at taalagaan ko kayo ng mga anak natin. At magiging anak pa natin sa paraang alam ko. Puno ng lambing at sinseridad na dagdag pa niya. Alam mo sa totoo lang, hanggang ngayon ay may parte pa rin sa akin ang natatakot na muling sumubok. Kasi natatakot ako na baka sa huli masaktan lang ako ulit sa kaparehong dahilan. Pero alam ko rin na walang mangyayari kung patuloy ako magpapalamon sa takot. At pagkatapos ng mga nangyari ayoko nang ipagkait sa atin na muling sumubok at maging masaya. Kaya ako rin, William. Ako rin. Mamahalin at aalagaan ko kayo sa paraang alam ko. Sagot ni Misty. Muli silang napangiti at nagkatitigan ng mata sa mata. Tapos ay bumaba ang tingin ni William sa labi ng babae. Sa totoo lang ay matagal na siyang natutukso at nagtitimpi na halikan nito. Sa puntong iyon ay hindi na niya pinigilan pa ang sarili. Marahan siyang yumuko at inangkin ang labi ni Misty. Nagulat ang babae sa nangyari pero ilang sandali pa ay nahanap na lang niya ang sarili na sinusuklian ng halik nito. Hindi nila alam kung gaano katagal pero tila ba wala na silang pakialam sa paligid nila. Mama, wala po ba tayong merienda? Tanong ni Will maya-maya pa, kaya gulat silang napalayo sa isa't isa at nakita ang kambal sa may pinto na pinapanood sila. Hindi na tayo gagawa ng merienda ni Mama Will kasi busog na sila ni Papa sa kiss. Bulong naman ni Liam. Agad na napanganga si Misty sa narinig. Si William naman ay malakas na natawa. Lumipas pa ang mga araw, araw na naging linggo at linggo na naging buwan. Sa tuwing may pagkakataon ay pumapasyal at umuuwi sila ng Maynila para nga makabanding ng kambal ang lolo nila. Pagkatapos ng 3 buwang relasyon ay inaya ng magpakasal ni William si Misty na malugod namang tinanggap ng babae. Pagkatapos naman ng mahigit 1 buwang preparasyon ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Simple ang naging kasal nila sa probinsya ng Santa Ana, pamilya at malalapit na kaibigan lang ang kasama nila. Pero ang araw na iyon ay punong-puno naman ng saya at pagmamahal. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa ni William at Misty. Dahil gaya ng ibang relasyon ay dumadanas pa rin sila
ng alitan at konting tampuhan. Pero ang nakakatuwa ay hindi naman nila pinalilipas ang ilang oras na hindi sila nagkakaayos. Pagkatapos ng ilang buwan, nang matapos na sa daycare ang kambal, ay sa kanila napagpasyahan na manirahan na sa Maynila para nga makasama at maalalayan din nila ang papa ni William. Bago iyon, ay ibinigay muna nila ang titulo ng talipapa sa mga tao roon na naging kaibigan ni Misty sa maraming taon na labis namang ikinatuwa ng lahat. Lumipas din ang mahigit 1 taon na muli silang biniyayaan ng isa pang anak, isang healthy baby girl na pinangalanan naman nilang Wilma. Sa pagdating ni baby Wilma sa buhay nila ay mas lalo pang tumibay at naging masaya ang pagmamahalan ng pamilya na binuo nila. Kung may nagbago man kina William at Misty, iyon ay mas lalo lang nilang minahal at inalagaan ang isa't isa, lalo na't marami silang mga aral na natutunan sa mga nangyari sa kanila. Mga aral na alam nilang madadala at magagamit din nila sa mga pagsubok na haharapin pa nila sa buhay ng magkasama. Totoo nga siguro na love is sweeter the second time around, at ang kwento ni na William at Misty ang isa sa mga patunay doon. At sana gaya nila, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po at shout out po sa mga sumusunod. Ronchan Rodriguez, Hayas Minda Clison, Nilda Padilla, Anita Hernando Ani Bocao, Lily Roda Barcial, James, Esther Huta, Presbyteros Rose Ostonalito, Melds Nagales, Merlilyn Linley, Nita De Castro, Annie Hoson, Rosemary Corpus, Marilyn San Jose, Merlin Bilbar, Maria Luisa Bichuela, Lisa Lisa, Agustina Niceto, Bebs Libungan, Shirley Platino, Waynoni Anya Lucas of Bacolod City, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Merlin Baroza, Marites Nitura, Irene Bocao, Annie, Bin Siolim, Inday Cardoniga, Mercy Villantes, Rosemary Vasquez, Lovina Galang, Mila Gonzalez, Matea Estrera, Zenaida Porter, Annalie Flor, Evelyn, Maria Valete, Mercy Kate Vlogs, Ona Basco Guin, Donna Bugayong, Carmencita Falcon, Chubby Doll, Lovina Galang, Rebecca Tezuka, Renato, Kuya Atok, Veronica Briseño, Eli Ramirez, Maria Valete, LV Candontol, Filipina 08, Enday Samante, Enday Lebra, Merlin Gomez, Maria Merly Brogada, Evelyn, Alexa Ani Gomez, Farida Piang, Mercedita San Jose, Lucena Bunag, Cleo Waling, Maria Luisa San Jose, Drine, Chi Sevilla, Merlin Baroza, Goldfinger, Evan, Camindanao, Salve Celes, LV Balanza, Bernardita Bravo, Evan, Ana Corasawa, Ann Mariano, Maria Behero, Flora Gabriel, Nena Ano, Rosalina Herrera, Teodora Villar, Chubby, Joy Empleo, Eli Bitasolo, at shoutout na rin po sa lahat na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and shoutout po sa ating lahat. God bless everyone.